Magandang hapon, ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Ilang oras bago magsimula ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng Philippine National Police na wala silang na-monitor na kahit anumang seryosong banta sa seguridad na maaaring makasagabal sa gaganaping SONA. Sa kabila nito, iginiit ng PNP na nakahanda pa rin silang tumugon sa anumang posibleng mangyari at patuloy na pinalalakas ang intelligence monitoring at police visibility sa mga lugar na tinuturing na kritikal sa kaligtasan ng publiko. Habang naka-full alert status naman ang mga kapulisan sa Metro Manila magmula noong Huwebes pa ng gabi. Higit 21,000 mga pulis ang kasalukuyang nakatalaga sa Metro Manila kung saan 3,000 mga pulis ang naka-standby na mula sa regional offices ng Bicol Region at Cagayan Valley. Mamamahala rin ang PNP sa daloy ng trapiko lalo na sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng batasang pangbansa. Nakaantabay naman ang Philippine Red Cross upang tumutok at umalalay sa publiko sa inaasahang pagdagsa ng mga tao at kilos protesta sa paligid ng batasang pambansa ngayong ikalimang SONA ng Pangulo. Ipinakalat na rin ng Red Cross ang kanilang first aid stations, ambulansya at welfare team sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Gayon din ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department na nag-aayos ng emergency response protocol upang tiyakin ang kaligtasan ng pangkalahatan sa buong lungsod ng Quezon City. Nakahanda rin ang logistical support, emergency equipment at medical personnel maging ang communication system at iba pang pasilidad ng Departamento ng Lungsod upang matiyak ang agaran at maayos na pagtugon sakaling magkaroon ng anumang insidente. Samantala, lumabas sa isinagawang survey ng Pulse Asia na 29.8% at nangunguna ang paglaban sa korupsyon sa mga isyung nais ng mga Pilipino na talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Partikular dito ang pagsisikap ng administrasyon na paigtingin ang investigasyon at panagutin ang mga sangkot sa anomalyang flood control projects. Sinunda naman ito ng pagnanais na mabanggit ng Pangulo ang abot-kayang bilihin, pagpapalago ng trabaho o kabuhayan, solusyon sa problema ng mahihirap at problema sa iligal na droga. Kabilang din sa inaasahan pang tatalakayin ng Pangulo ang pagpapataas ng sahod o kita, pagpapababa ng presyo ng langis, mga usapin sa agrikultura, gayon din ang estado o pagsasaayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force.